Dalawang lokal na kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa mga kontrobersyal nilang pahayag sa kampanya. Sinisiyasat naman ng DSWD ang paggamit umano sa isang babaeng mentally challenged sa isang video para pulaan ang isang kandidato sa Pasig. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ano po, sana po matulungan po kami ng makabili ng bigas. Mga testimonya laban sa isang kandidato para pumabor sa kabila ang laman ng ilang videong in-upload sa social media page na The Journal Pasig. Sa isang video, tampok ang 77 taong gulang na babaeng ayon sa kanyang mga kaanak ay mentally challenged at 10 taon ng under medication. Nagalit dito ang kanyang pamangkin. Dismayado since hindi po siya totally aware sa video, hindi rin siya aware na ipopost po yun, kaya super disappointed, and especially po kasi PWD po yung tita ko, kaya parang alam mo yun, na-take advantage yung kahinaan niya para gumawa ng masama at turuan ng masama. Kasama ang mga taga-National Council on Disability Affairs, nagsagawa ng psychosocial assessment ang DSWD sa babaeng nasa video. Sabi ng DSWD, kung mapatunayang may nangyaring pag-exploit o pag-abuso sa isang PWD, ang kagawaran mismo ang mangunguna sa paghahain ng reklamo laban sa uploader. Hindi pa matunton ngayon ang nasa likod ng The Journal Pasig. Tuloy-tuloy lang ang COMELEC sa pag-monitor sa mga kandidato. Nagpalabas ang komisyon ng show cause order laban sa dalawang kandidato. Isa riyan si re-electionist Governor Peter Unabia na sinabing tila may requirement para sa mga bibigyan ng nursing scholarship sa Misamis Oriental. Ayon sa re-electionist, dapat sila ay mga babaeng magaganda. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman. Musamot atong sakita na. Ang isa pang pahayag ni Unabia, inalmahan naman ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Katoliko nga simbahan gibumbahan. Gusto mo mabunta din eh. Pangitabo ni nga real sa farm areas. Bangsamoro Autonomous Region. Masakir sa Maguindanao, nakadungog namin ni sa una. Last election, adunay harassment sa Ingoog City. Upat ka kapitan dito sa Ingoog Giharas, gisaka. Kisay nagsaka ang mga Maranao. Antuhin ninyo, kung may tabo nga mapulihan ang atong mga katbang punpun, mga mayors, gikan na sa farm area. Okay mo, dili? Ayon sa tagapagsalita ng BARM, hindi nararapat ang pahayag ni Unabia at nagpapakita ng kakulangan ng mas malalim na pagkakaunawaan at cultural sensitivity dialogue. Kinuwestiyon din ang pahayag ni Unabia laban sa mga Maranao at Bangsamoro, lalo sa panahong ibinabalik at pinapatibay ang relasyon nila sa ibang paniniwala. Hiningan namin ng pahayag si Unabia pero nagsabi siyang bukas na siya haharap sa media. Pero sa isang statement, sinabi ni Unabia na distorted ang video na lumalabas sa social media. Nananatili raw ang mataas niyang respeto sa Maranao community. Maaari raw bukas ang kanyang pahayag sa iba't ibang interpretasyon at maaring makita na kulang sa sensitivity. Pero ginamit umano ito ng kanyang mga katunggali sa politika para mawala ito sa konteksto. Humingi rin siya ng paumanhin. Sinabing hindi niya intensyong maliitin ang mayamang kasaysayan, pagkakakilanlan at dignidad ng mga Maranao. 3 araw ang ibinigay ng COMELEC kay Unabia para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Kinakailangan natin ng paliwanag dun sa bagay na yan sapagkat maaaring ito ay may paglabag sa ating pong anti-discrimination resolution. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kundi sa relihiyon. Ipinagbabawal din daw sa resolusyon ang labeling o pag-aakusa sa individual o grupo bilang aktivista, terorista o kasama sa kriminal na grupo. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. Pinagpapaliwanag din ng COMELEC si Batangas gubernatorial candidate J. Manalo Ilagan dahil sa naging tugon niya sa tapatan nila ngayong eleksyon ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto.
Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang nalaos na. Hindi ako takot kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, kanyang marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, siyempre, nasa edad yan. Binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. Kung sakaling makita ng task force natin na dapat siyang kasuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-i-issue ng summons. Walang direktang sagot si Santos Recto sa binanggit ni Ilagan, pero naglabas siya ng pahayag na nagsabing tuloy lang ang kampanya nila sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.